Hello guys! Magandang araw sa ating lahat. At nandito pala kami ngayon, naglalakad papunta sa bukid para maghanap ng maluluto na pwedeng maulam. At naisipan namin na langka na lang pala yung aming lulutuin. At yun na lang ang aming lulutuin. Ulam para sa aming pananghalian. At yun na nga guys, naglalakad na pala kami pauwi ngayon sa aming bahay. Ayun na pala yung bahay namin guys. Malapit na kami guys. Ilang lakad na lang at nandito na ulit kami sa aming munting bahay. At eto na nga, nakarating na nga kami. Inuna ko na palang binalatan ang nyug para mayanda ko na ang unang sangkap sa aking pagluluto. Heto nga't gumawa kami ng video ngayong araw para naman malibang kami mag-asawa. Okay naman raw sa kanya at okay rin naman sa akin. Habang wala pa naman kaming ginagawa, wala pala ako sa video kasi ako yung taga-video ng papada. Mahirap daw kasi mag-video kapag siya pa ang magbibideo habang may ginagawa siya. Ang sa bagay, totoo naman talaga. Nagmamadali na nga siya dyan kasi tanghali na kami nagising. Baka raw kasi kapag hindi pa siya nagmadali, maging hapunan na yung pananghalian namin. Tatagalan pa nga siya dyan sa pagbabalat ng nyog. Makunat kasi yung balat ng nyog. Kaya dala-dalawang itak pala yung gamit niya dyan. At sinunod naman nga niya yung pagbabalat niya ng langka. Medyo mahirap din ang pagbabalat ng langka. Kaya medyo natagalin din siya dyan. Hindi pa nga siya mapakali dyan. Kasi hindi magandang pwesto yung nakuha niya. Medyo maulan pa naman sa labas. Kaya nga hindi ako sa kanya makalapit eh. Ang layo tuloy ng camera. Bawal kasi ako maulanan. Kasi may baby ako na maliit. Kaya mas mabuti na yung nag-iingat. Kasi maliit pa yung baby ko. Ay, baby pala namin. At sinunod naman niyang ginawa ang pagbibiyak sa langka. Ako, inawat pa siya dyan ng siyam-siyam sa paghiwa-hiwa niya ng langka. Tagal din kasi talaga siyang gawin. Yung parteng gitna pala ng langka, may tinatanggal pala dyan na parang ubod. Ubod hindi uod. Ubod kasi dyan ang tawag dito sa amin eh. Hindi ko alam kung ano sa inyo. Kaya kayo na yung bahala kung ano talaga ang tawag nyo dyan. Tinatanggalan pa pala yan ng pulot. Pangit kasi kapag hindi mo siya tinanggalan ng pulot, madikit sa kamay. Hindi din kasi masarap kapag nilagyan mo na ng gata. Nawawala kasi ang gata at parang nagiging tubig siya. Kaya tinatanggalan dapat yan ng pulot. At sinunod ko na nga magkayod ng nyug. Binibilisan ko na pala ang paggawa. Ay, pagkayod pala. Mas mabilis, mas masaya. Kung kabayo pala to, ang layo na nang narating ko. So, ang gumagalaw ang kamay ko, hindi naman pala ang paa ko. Ito na nga at malapit na ako matapos. Konti na lang. Tapos na to. O, diba? Sabi ko sa inyo eh. Tapos na. Ito na nga at lumusob na yung alaga ko. At sinunod ko na nga ang paghahanda ng sangkap na ricado para sa lulutuin kong ginataang langka. Ito na nga at hinimay ko ng tinapa para mas masarap ang pagkain. Pangit kasi kapag naghihimay ka pa habang kumakain. Masarap kasi kumain kapag walang istorbo. Lalo na kapag ganitong masarap ang ulam, madali kang mabubusog at walang matitirang masasayang. At ayan na nga, binalatan na pala ng papada ang sibuyas at hiniwa-hiwa niya na pala ito. Sinabay niya na pala ito ng konting paminta at asin. At isinunod niya na dito ang pagbalat at paghiwa ng bawang. Naglagay din pala dito ang papada ng konting magic. Sabi raw kasi ng iba, mas masarap kapag may magic. Kaya magic sarap yung inilagay ng papada. Pero sa totoo lang, kahit walang magic, masarap naman talaga to. Nagdagdag na din pala ang papada ng luya dito para mas malasa. Pero pwede rin namang tanglad. Kung meron kayo, bukod sa pampalasa, mabango pa. Kumuha muna ako ng tasa at nilagyan ko ito ng tubig. Para sa unang piga na gagamitin ko at irereserba ko ito para pag malapit ng maluto, saka ko na ito ilalagay. Yan na nga at umikot-ikot pamplanggana sa pagpiga ko. Para siguraduhin lahat ng katas ay makukuha. Yan na nga at nanggigil pa ako magbiga. Heto na nga at sasalain ko na para may iwalay ko na. At eto na, isusunod ko na ang pangalawang piga para ilalagay ko na sa kaldero. Bale, dalawang piga pala ang ginawa ko dito. Para sa pampalambot pala, ang pangalawang piga ko. At yung una kong piga, yun ang panglagay ko para sa malapit ng maluto. Yan na nga at sinasaling ko na. Eto na, malapit na siyang matapos at ready ng isalang. Charan! At yan na nga, nagpapaningas pa dito ang papada. Buti na lang, mabilis lang siyang nakapaningas. Buti na lang, at may nakahanda naman siya ditong panggatong. Kahit papano, kasi maulan sa amin ngayon. Mahirap makahanap ng panggatong. Sa panahon ngayon na maulan. Kaya dapat, habang hindi pa umuulan, maghanap ka na ng panggatong. Para kung sakali umabot mo ng tag-ulan, may reserba ka na at hindi ka na mahihirapan pang magluto. At yan na nga, nakasalang na.
at kumulo naman agad. Pakukuluan muna yan dyan ng papada ng mga 15 minutes bago niya naman ilagay yung sa unang piga para mas lumambot pa yung langka. Mas masarap kasi kapag mas malambot yung langka kasi hindi siya masyadong mausbong sa tiyan kapag nakakain ka nito ng marami. Pero depende naman talaga sa inyong mga tiyan kasi may mga tiyan naman talaga mga masala. Marami man o konti ang kainin. Kaya na nga, inilagay na ng papada ang gata sa unang piga. Pakukuluan niyo pa yan dyan ng konti. At mamaya, tatanggalan niya na yan dyan ng apoy. Ganyan naman talaga ang pagluluto niyan. Dahan-dahan lang ang apoy. At konti-konti lang. At ayan na siya. Pagkatapos ng 15 minutes, pwede na siyang ihain. Titingnan nga pala ulit yan dyan ng papada kung luto na. Kaya na nga, luto na daw. At inihain na nga niya. Ipinato niya na sa mesa. At binuso niya ulit yung kaldero. Wow! Ang bango nga talaga. Ginataang langka na may tinapa.